Isang magandang araw po sa ating lahat mga katiits mula dyan sa Luzon, Visayas and Mindanao. Dyan po sa Zamboanga, muchas gracias amigo. Dyan po sa labas po ng bansa sa Mexico, muchas gracias amigo. Viva Mexico, Viva Zamboanga. Bago pa ako patuloy, ako muna ay magkapasalamat po sa aking mga subscriber, followers, sa mga viewers ko po, sa patuloy po sa pagtangkilik po at sa panonood po ng aking YouTube channel. More on decoding and analyzing sa mga treasure symbols, treasure sign, and treasure markers mga kate. So, yun po yung aking tema po ng aking YouTube channel mga kate. So po, ito po ay ating talakayin po ang isa na pong nakunan po ng isang big boulder markers na itong may kalakihan na bato o kung saan po ay mayroon pong tinatawag na rock enclosed item mga katiits. So ito po madalas po na aking pinaalala po sa mga katiits po natin, treasure hunter, na kapag may mga nakikita po mga flattened na big boulder stone, big boulder markers, at ito po may mga kaakibat, may mga naka-engrave po na mga sign, symbols at mga markers na iba't ibang minsan po ay gumagamit po sila ng mga hayop, mga hugis po ng hayop o mga triangle, square o mga heart shape. So yan po, diyan po nilalagay po diyan sa mga big boulder marker. So isa na naman pong ito po ay kailangan po natin talaga po na suriin ng mabuti mga katiits po natin. Mga treasure hunter po natin na kasama. Suriin niyo po ng mabuti kapag nakakita po kayo may mga ganitong big boulder markers at medyo planted, medyo malapad po. At yan po ay pwede niyo pong paano niyo malalaman na mayroon pong laman, mayroon pong tinatawag na rock enclosed item po. Pwede nyo po dyan i-detect po ng metal detector kung mayroon kayong dalang metal detector or gold locator. So sa mga katiits po natin na wala naman po tayong gamit po tulad po ng metal detector and gold locator, pwede nyo pong pukpukin po ng martelyo or pukpukin nyo po ng maso or yung medyo kasing laki na solid stone, pukpukin nyo po yung paligid. At alam nyo po yung tunog solid, siksik po yun mga katiits. At mayroon pong portion dyan kung halimbawa pagtugtog nyo ibang tunog at tinatawag parang ampaw, ay posible pong may item po yan, rock item. So pwede nyo pong butasin po yan mga katiits at posible po mayroong laman. So yan po, ito po yung isa po sa nakunan po ng items po na malapad po ang ibabaw po at mayroon pong mga ito po tama po yung ginagawa po itong katiis po na i-check nyo po kahit martilyo po, kahit kumuha lang kayo ng medyo solid na stone ay ipukpok nyo or mga maso na pwede nyong i-test o ipukpok po dyan sa mga malapad na bato at tinatawag po natin ang mga big boulder markers. Yan po, isa po yan sa nakunan po ng items po na hindi po natin malalaman kung ilang gold bars po ang laman yan mga katiits. So makikita natin mamaya mga katiits. At yan po, yung klase pong mga flattened na mga medyo malapad at medyo napapansin nyo po yung mga bato na yan na medyo may kalakihan at medyo may umuusli, may para siyang buntis, para siyang parang umuusli nga yung ibabaw, mga gilid po. Ayan po, posible po may tinatawag na rock enclosed item mga katiits. So yan po, hindi niyo dapat baliwalain. Madalas po yan pinaalala sa mga katiits po natin na pag may mga ganyan kayong makita mga big boulder markers ay pukpukin niyo po ng maso, ng martilyo o bato na pwede niyo pong malalaman kung ito ay solid or ampaw. Malalaman niyo po kapag solid, siyempre siksik po yun ang tunog. Kapag ampaw po, iba po yung tunog noon, medyo haguka. At yan po ay posibleng may laman po yan mga katiits. So yun po, hindi lang po tayo
mag-rely po dun sa mga treasure sign or symbols na lumayo na pala tayo doon sa hinahanap po natin. Yung pala, yung items ay nandyan mismo sa bato o sa tinatawag po natin na mga big boulder markers, mga katits. So yun po, tama po yung ginagawa po. Pwede nyo pukpukin ng martilyo or pwede kayong gumamit ng maso or yung mga solid stone. Pwede nyo pukpukin po buong paligid po ng mga big boulder markers, lalong-lalo na mga katits kapag ito'y nag-iisa lang po sa lugar at parang medyo malinis at ito'y pwedeng pinagkutaan po ng mga Hapon yan at pwedeng ginagawang kampo yung mga noong panahon na yan. Ayan po mga katits, yan po ay isa pong indication po na posible po may mga items po, may mga available item po dyan sa area yan. So yan po, tama po yung ginagawa po natin katits. Nung nakita po nila, itsinik po nila. Yan po, ito na po yung senaryo po yan. Ayan po, akala mo po ay maliit lamang po yan sa tingnan po sa labas. So mayroon pong sa labas po na katabi niya po na para siyang footprint na maliit po at siguro po ay isang sign o isang marker siya na ito'y dito banda yung area. So maliit lang po yung nakatakip po mismo. Ito po ay isang siguro isang mud cement at ito po ay kinulayan po na ito'y magkalihin tulad po ng rock, natural rock, katits. So yun po yung bantayan niyo po mga katits at malalaman niyo rin mo mga katits yung natural rock at saka cement, man-made cement, katits, kasi nga ibang kulay po talaga. May posible po may mga katabi po ito, may mga kalapit na mga bato at ito ay medyo kakaibang kulay, kasi posible po sa pagdampo ng panahon, paglipas po ng how many years po, o pwedeng umabot na ng 80 years, 70 years, ay iyan po ay magkaiba na talaga po sa ang kulay nyo niyan. Hindi po talaga tulad ng natural rocks, mga katiis. So ito po yung madalas ko pinapaalala po sa ating mga katiis. Yan po, nakapansin nyo po, isa pong maluwag po sa ilalim. Isang maluwag po sa ilalim na kayang-kaya po ang 100 na gold bars po. So ganun po kalaki. Napapansin nyo po, maliit lang po yung sa ibabaw po mga katiis. Napapansin nyo po, isang napakaliit lang po na tinakip. Siguro malaki na po siguro yung takip po ng kaldero, yung tinakip yan sa ibabaw po ng mga katiis. Subalit po yung lalim, yung sa ilalim po, napapansin nyo po, yung sa ilalim yan, ay makikita, nasisilip naman po sa video. Ayan po ang ilalim po. Pwede po, naglalaman po niyan ng mga 100 gold bars hanggang 150 gold bars yan mga katiis. So ito po, napakasimple at dyan lang pala yung item sa mismong big boulder marker. So pakatandaan po mga katiis na kapag mga ganitong kakaiba at kakaibang kulay mga katiis, at yan po ay isa pong paglilihis lang po sa mga katiis po natin, ay ito pala ay nandyan na pala yung item sa mga big boulder markers. Napapansin nyo po, napakaluwag po ng ilalim, at yung sa bukana lamang po yung pinakatakip niya ay halos kasing laki lang po ng takip ng kaldero po. Subalit po yung ilalim po, grabe po, pwede pong magkasya po ng 100 hanggang 150 gold bars po ang ilalim. Mapapansin nyo man po sa video yan po, napakaluwag pong ilalim. So ito po yung mga bato, mga rock formation na ito'y basta may mga kalakihan na. Isipin nyo po mga katiis, at ito kung halimbawa nasa liblib na lugar, sa mga tagong lugar, at sa mga medyo malayo na ng mga bulumundukin, at ito'y kakaiba. Napapansin nyo bakit kakaiba ito at bakit ganito po yung hitsura ng bato, at hindi po tulad ng mga katabi na mga rock na ito'y medyo iba ang kulay. Ito katiis, napapansin nyo po, para siyang simento, man-made cement po, na ito'y ginawa. Napapansin nyo po, medyo pughaw po. Iba po yung pagka bato niya mga katiis. So posible po ay isa nga itong minomold lang na
man-made cement po at ito'y halos inahalintod lang po sa mga natural rock sa paligid mga ka-TH. So balit, napakanipis po. Sobrang nipis po. So wala pang 2 inches po ang nipis po ng takip. Isipin niyo po mga ka-TH. At yung napapansin niyo po, nasisilip niyo sa loob, ayan po sa video, napakaluwag po niyan. Sabi ko nga, pwede pong magkakarga po ng mga 100 hanggang 150 gold bars po. At yan po ay isa pong indication po na mayroon pong laman niya mga ka-TH. At po, nakikita nga po sa loob, may mga bakat po dyan na medyo kahalintulad po ng gold bars ang ilalim. So, posible po na gold bar po ang laman niyan mga ka-TH. So, ganun po. Kaya mga ka-TH, wag lang puro mga symbols, sign o mga markers po ang pagkatutukan po. Pag nakikita po kayo ng mga ganitong medyo umuusli po ng mga bato, parang buntis po, pwede nyo pong pukpukin po yan ng maso, martilyo or solid stone. Kung ano po yung mga ibang tunog po yung solid, yung tunog, iba yung tinatawag na ampaw na tunog pag pinupukpok. So, yan po ay isa po yan sa mga indication po na mayroon pong laman po. May tinatawag na rock enclosed item po mga ka-TH. Ito po yung nakikita po na ito ay ilang kaya mga ka-TH, ilang gold bar kaya ang nakuha nito. Kasi nga, ang laman po ito mga ka-TH ay pwede magkasya po ng 100 to 150 gold bars ang loob. Kasi napakalalim. Napapansin naman po sa video ito ay tinutok po sa ilalim. Ayan po. Pansin niyo po, napakaluwag po doon sa ilalim. So, pwede yung 100 to hanggang 150 na gold bar na piraso po ang pwedeng ilagay. Napakaswerte po ang nakakuha po nito na sana po ay ka-TH po natin. Subalit, baka po mga Japanese din po siguro o mga Korean or mga Chinese ang nakumuha niyan. Dahil nga, bakit po dali po nilang makuha niyang item na yan dahil ito'y nasa mga big boulder markers lang pala nila linalagay. So yun po, yung dapat po tayo ay napag-isipan po natin na madalas po inaalisa po natin at kapag may mga ganyan pong kalakihan umuusli, parang buntis po yung mga big boulder markers o mga big boulder stone, ay posible po mayroon pong laman yan mga ka-TH. So yun po ay sana po ay isa pong aral po ng ating ka-TH na ito po dapat ay ating i-check na mabuti. Thank you so much for watching. Yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa mga video kong ipabras. Thank you so much for watching ka-TH. God bless us always.